Inaasahan ba natin ito? Well, opo. Kasi ang katotohanan, nagsalita na si VP Sara nung sinabi niya na ang unit team ay para sa panahon ng eleksyon lamang, tapos na yan at nagpapasalamat nga siya dun sa mga sumuporta sa unit team. Ang basa ko doon, desidido na ang ating Vice President na magbitiw. At totoo naman, siya nagbitiw na. No? Well, ang pagiging miyembro ng kabinete, ibig sabihin, ikaw ay alter ego ng presidente. Ikaw ay extension ng presidente. Ibig sabihin, hindi ka po pwede magkaroon ng sarili mong paninindigan. Lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong gagawin ay gawain at sabi ng presidente mismo. Yun ang tinatawag na alter ego. Ang correct term talaga dyan is qualified political agency kasi lahat ng trabaho doon sa kalihim mo ay trabaho ng presidente. Hindi ka dapat nagkakaiba sa posisyon ng presidente sa mga pulisiya, no? At alam naman natin na talaga naman pong parang nagkakaiba na sila ng presidente mula nung nagsalita siya na mali ang pag-uusap ng kapayapaan sa panig ng gobyerno at ng teroristang CPP-NPA. Ang malinaw, hindi na siya kabahagi ng official family ni Presidente, hindi na siya alter ego at meron na siyang sariling personalidad. Ano kaya yung mga nag-udyok kay VP Sara? Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Tingin ko, okay pa rin sila ng Presidente. Pero ang katotohanan niyan, ilang beses na siya inisnab ng ating First Lady. No? Parang 2 beses na yan. Pangalawa, alam naman natin kung gaano ka-impluensya yung pinsan, Speaker of the House. At alam natin na siya yung namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Tinitignan ni VP Sara kung matitiis pa niya na maging kabahagi ng First Family. Linusog po yung Kingdom of Jesus Christ, no? Ng sandabukal na mga pulis. At alam naman natin na overkill talaga yan. Siyempre, ang Kingdom of Jesus Christ, kilalang supporter ng mga Duterte at dyan pa sa syudad ng Davao. Bago pala yan, tinanggal yung 50 na kapulisan at matapos ang raid sa KYOC, pinalitan pa yung regional director. Nandyan po yung inkwentro ngayon sa Scarborough Shoal. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nga po nakapagpadala ng tubig at inumin yung ating hukbong sandatahan sa China kasi hindi sila nagbigay abiso, no? At siguro nagdala rin ng mga repair materials na hindi pinayagan ng China. Abay nagkaroon tuloy ng inkwentro. At hindi gaya nung dati na water cannon lang nangyayari, talagang pinigil sila kasi ang report naman na nanggaling sa Chinese side, merong 6 na mga maliliit na bangka na tangkang pumasok doon. At sa kauna-unahang pagkakataon din, Philippine Navy po ang nagdala ng pagkain. Ibig sabihin, gray ship. Baka meron din silang major difference pagdating sa foreign policy. Dahil alam naman natin na ang pulisiya ng ama ni VP ay isang tabi ang mga hindi mapagkakasunduan habang tayo buhay at isa na dyan sa hindi mapagkakasunduan ay yung pinag-aagawang mga isla at isulong ang lahat ng po pwedeng maisulong gaya ng kalakalan at ng pamumuhunan. Nandyan din po yung sunod-sunod na pagtira sa mga personalidad na identified sa mga Duterte. Pero malinaw po na kaya siya humiwalay na, hindi na niya masuportahan ang mga pulisiya ng ating Marcos Jr. Ano ba ang realidad? Well, nandyan yung napakatindi po ng pagkagutom. Pinakamalala ang pagkagutom sa administrasyon ni Presidente Marcos and yet ang ginagawa ng administrasyon, biyahe ng biyahe. Ang buong akala ng administrasyon, palibasa, mamimigay sila ng ayuda na linalagay ang mga muka ni Speaker sa lahat ng ayuda binibigay, sapat na yan na tulong sa pagkagutom. Hindi po. Kasi ang problema po, pag nagbigay ka ng ayuda, ilang araw lang po yan, ubos na. So kinakailangan talaga itaas ang anyo ng kabuhayan ng mga Pilipino at dyan dapat pumapasok ang ating panglabas na relasyon. Dapat ginagamit natin yung relasyon natin sa bansa na gaya na China na pinakamaraming pinamumuhunan sa iba't ibang bansa dito sa Southeast Asia. Nang sa ganun, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo, mas mataas na antas ng kabuhayan dahil mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino. So hindi po nangyari yan. So ang sigaw ng bayan, maggumawa rin ng hakbang para nga po mapababa ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa pagkain. Pero yung presyo ng pagkain po, napakataas dahil nga po, hindi natin pinangangalagaan ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Aba, ang solusyon natin, import. So yan din po ang major change in policy nila ni BBBM. Si BBBM for importation, si BP Sara for improving productivity of local farmers. At syempre po, nandyan na yung defense policy. Yung pa rin
pagkukonsyaba ng gobyernong ito sa pamamagitan ng peace talks doon sa teroristang si PPNPA na alam natin malakas talaga ang paninindigan ni VP Sara, no? Dahil sa mulat mula nung siya ay mayor ng Davao, isa sa accomplishment niya ay nawala yung insurgency sa kanyang syudad, no, sa pamamagitan nga ng pagtaatas ng antas ng kabuhayan ng kanyang mga kababayan. Hindi na siya alter ego, hindi na siya kabahagi ng administrasyon. Dahil mga panupil ng karapatan, gaya ng nangyari sa KOJC, panunupil ng karapatan ng pagkukulong kay Badoy at saka kay Eric, panunupil ng karapatan ng malayang pananalita na pagsarado ng SMNI, paninira doon sa mga tumatayong leader ng maisog, no? Bilang kritiko ng Marcos administration. Isa sa aming tingin kung bakit medyo naliligaw ang mga oposisyon kay Marcos ay dahil walang leader. Paano ka nga magiging oposisyon sa Marcos? Samantalang ang inaasahang leader ay nandoon, kabahagi pa rin ng official family ni Marcos. So ngayon hindi na po siya kabahagi ng official family ni Marcos, titingalain na po siya bilang oposisyon ng leader. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na tayong leader na inaasahan natin na talagang mag-articulate ng paninindigan ng mas maraming Pilipino dahil kung napansin niyo po doon sa latest Pulse Asia Satisfaction Rating, poor na ang net satisfaction rating ni Presidente Marcos dahil yan po ay nasa 30s na. Sana po sa liderato ni VP Sara, tayo po ay talagang tulay na maging mainlad, rumirespeto sa karapatan at magtataas ng antas ng kabuhayan ng lahat. Pero sa tingin ko po, ngayon, meron ng alternatibo kay PBBM. Yan po ang VP Sara.